Magandang araw sa lahat! Ako si Rizami Bunagan at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa kakayahang linguistiko. Alam mo ba kung bakit may mga taong mahusay magsalita at magpahayag ng kanilang damdamin o ideya? Isa sa mga dahilan ay dahil marunong silang gumamit ng wika ng tama. At yan ang tinatawag nating kakayahang linguistiko. Ang kakayahang linguistiko ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maunawaan at magamit ng wasto ang estruktura ng wika. Ibig sabihin, alam natin kung paano gamitin ang mga tuntunin ng gramatika, tamang pagbuo ng pangungusap, at wastong paggamit ng mga salita. May 4 na mahalagang aspeto ito. Una ay ang ponolohiya. Ang ponolohiya ay ang pag-aaral ng mga tunog ng wika. May 2 uri ng ponema, segmental at suprasegmental. Ang ponemang segmental ay tunay na tunog ng bawat titik sa ating alpabeto, tulad ng ponemang patinig na A, E, I, O, U at ponemang katinig na tunog ng letrang P, T, K, D at iba pa. Ang ponemang suprasegmental naman ay ang mga tunog na hindi direktang nakikita sa mga letra, kundi paraan ng pagbigkas tulad ng tono. Ito ay tumutukoy sa taas-baba ng bigkas sa pantig ng isang salita. Halimbawa, nasa kanya, nagpapahayag. Nasa kanya, nagtatanong. Nasa kanya, nagbubunyi. Diin, ito ay tumutukoy sa lakas ng bigkas ng pantig. Halimbawa, upo, vegetable, upo, sit. Hinto, ito ay tumutukoy sa saglit na pagtigil ng ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig nating ipahayag sa ating kausap. Halimbawa, hindi ako, hindi ako. Pangalawa ay ang morpolohiya. Ito ay ang pag-aaral sa pagbuo ng mga salita tulad ng salitang ugat. Ito ay ang salita na hindi na maaaring hatiin pa sa mga maliliit na unit. Panlapi, ito ay mga morpema na idinadagdag sa salitang ugat upang mabago ang kahulugan. Halimbawa, mula sa salitang aral ay maaari tayong bumuo ng mag-aral, pag-aral at nag-aral. Morpemang binubuo ng isang ponema. Ito ay ang morpema na binubuo lamang ng isang ponema. Pangatlong aspeto ay ang syntax. Ito ay ang pag-aaral ng istruktura ng mga pangungusap at kung paano makabubuo ng isang pangungusap gamit ang pinagsama-samang mga salita. May 2 itong uri. Una ay ang karaniwang pangungusap. Ito ay ang mga pangungusap na sumusunod sa karaniwang anyo ng pangungusap. Pangalawa ay ang di-karaniwang pangungusap. Ito naman ay ang mga pangungusap na hindi sumusunod sa karaniwang anyo. Halimbawa, ako ay kumakain ng pagkain, karaniwan. Kumakain ako ng pagkain, di-karaniwan. At ang huling aspeto ay ang semantika. Ang semantika ay ang pag-aaral ng mga kahulugan ng mga salita at pangungusap. Ito ay nakabatay sa una, denotasyon. Ito ay ang direktang kahulugan ng isang salita. Pangalawa ay ang konotasyon. Ito naman ay ang kahulugang may dalang emosyon o osasyon. Halimbawa ng pusa sa denotasyon. Ito ay tumutukoy sa hayop. Halimbawa naman ng pusa sa konotasyon. Ito ay maaaring tumutukoy sa pagiging mapanuri o mapagmatsyag. Kapag alam natin ang mga patakarang ito, nagiging malinaw, maayos at epektibo ang ating komunikasyon. Sa kabuuan, ang kakayahang linguistiko ay mahalaga upang maging mahusay, malinaw at epektibo ang ating komunikasyon. Tandaan, hindi sapat na marunong lang tayong magsalita. Dapat ay marunong din tayong gumamit ng wika sa tama at angkop na paraan. Ako si Rizami Bunagan at sana ay may matutunan kayo tungkol sa kakayahang linguistiko. Maraming salamat at hanggang sa muli!
Magandang araw sa inyong lahat. At ngayong araw, ating tatalakayin ang paksang kakayahang sosyo-linguistiko. Ano nga ba ang kakayahang sosyo-linguistiko? Ang kakayahang sosyo-linguistiko ay tumutukoy ito sa kakayahan ng isang tao na gamitin ang wika ayon sa sitwasyon. Ibig sabihin, tinitignan nito kung paano, kailan, saan, at bakit ginagamit ang wika sa lipunan. Halimbawa, kapag kausap mo ang iyong guro, magalang ka magsasalita. Magandang umaga po, ma'am. Pwede po bang ipasa ang aking proyekto bukas? Pero kung kaibigan mo ang kausap, uy, bukas ko na ipapasa ang project. Okay lang? Narito pa ang isang halimbawa. Makikipag-usap ka sa guro tapos sasabihin mo, uy pre, kailan pala pasahan ng performance task? Diba? Hindi ito naaayon sa kausap at nagmumukha tayong bastos. Kaya mahalaga ang pag-angkop ng wika sa sitwasyon. Tanong ko sa inyo, kapag nakikipag-usap kayo sa magulang nyo, ganun din ba kayo magsalita sa kaibigan nyo? Siyempre hindi, di ba? At yan ang ebidensya na gumagamit tayo ng kakayahang sosyo-linguistiko araw-araw. Atin naman kilalanin ang nagpakilala ng speaking model. Sino nga ba siya? Siya ay si Del Hymes, isang Amerikanong social-linguista at anthropology. Ipinakilala niya ang speaking model noong 1974 upang mas maunawaan natin ang paggamit ng wika sa tamang paraan. Ang bawat titik sa speaking ay may ibig sabihin. S. Setting. Ito ay tumutukoy kung saan nagaganap ang komunikasyon upang maangkop niya ang kanyang pananalita at paggamit ng wika. Halimbawa, iba ang paraan ng pagsasalita mo sa loob ng office at paaralan kumpara sa bahay. P. Participants. Taong kasangkot sa komunikasyon or sino ang kausap. Kailangan nito malaman upang malaman ang tamang paggamit ng tono sa pananalita at mapanatili ang respeto at tamang paraan ng pakikipag-usap. E. Ends. Tumutukoy sa patutunguhan, layunin o intensyon ng pakikipag-usap at inaasahang resulta. Halimbawa, kung humihingi ka ng pabor, dapat magalang at mahinahon ang iyong pananalita. A. Act sequence. Ang daloy o pagkakasunod-sunod ng usapan, kasama ang nilalaman ng mensahe. K. Kiss. Tumutukoy sa tono, damdamin o paraan ng pagsasabi. Formal ba o di formal? Masaya ba o seryoso? Halimbawa, pagalit kang nagsalita. Alam na agad ng mga kausap mo na galit ka dahil sa tono ng iyong pananalita. I. Instrumentalities. Tumutukoy sa medium ng komunikasyon, pasalita, pasulat, o gamit ng teknolohiya through text, chat, or email. Dahil sa panahon ngayon, madalas nating gamitin ang social media. Kaya dapat marunong tayong umangkop kahit online. N. Norms. Ang patakaran at inaasahang asal sa pagkikipagkomunikasyon. Hindi sumasabat kapag may nagsasalita at paggamit ng po at opo bilang paggalang. G. Genre. Tumutukoy sa uri o anyo ng diskurso o usapan. Halimbawa, talumpati, sermon, anunsyo, tula, kwento, o debate. Mapapansin natin na araw-araw, lagi nating iniisip kung paano ba ang tamang pananalita depende sa kausap. Parang secretion code ng respeto at epektibong komunikasyon. Kung mali ang tono, maaaring magkaroon ng problema ang pag-uusap. Pero kung tama ang pagpili ng wika, mas magkakaintindihan tayo at mas mapapaganda ang ugnayan sa lipunan. Sa kabuuan, ang kakayahang sosyo-linguistiko ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita. Ito ay tungkol sa tamang paraan ng pagsasabi, kanino, kailan at saan. Ito ay nagbibigay daan para maging epektibo, magalang at maayos ang ating pagkikipagkomunikasyon.